nandyan din. Sa maganon. Ayan, good morning po sa lahat. Yan po yung update natin sa ilog. Bumaba na po ng isang dangkal, oh. Kagabi, tumaas pa po siya. Maraming lubog. Tayo pa yung pinagpapala. Pinagpala pa tayo at di tayo nabutan ng mga tubig. Yan. Sa likod meron na rin tubig dyan sa baba. Dahil yung imbornal doon, ibinuga kagabi. Pumasok yung tubig. Nakatakip na naman. Kagabi ibinuga yon. Wala yung yung kunti-kunti tulay lumalabas na gano'n. Kagabi kasi binuga yung, kaya yung isang balag dito sa may tabi namin inabutan. 10 lata raw yun na ampalaya. So 30 mil. Kagabi. Buto pa lang. Ngayon nalusaw. Lumabas yung tubig doon dahil gabi natin na nabunan. Ngayon maga lang sa nabunan. Pinarahan. Mga trops yung update sa ilog dito sa Barangay Santa Isabel. Ayun yung kalamansero, no, nangalahati. Lubog sa tubig. Lubog lahat yan, ang ganda. Oo nga, lubog nga lahat pero kalahati. Nangalahati ibig sabihin yung puno napangalahati. May pag nag-araw yung maliliit na kalamansi lusaw lahat, oh, yung mga gulay. Hindi, ibig sabihin yung mga nababad sa tubig. Lalim pa. I-check natin yung nandito sa may dulo ng recrap na to kasi hindi pa nakasemento to. Baka mamaya yung tubig pumapasok na, hindi pa natin alam. Dito kasi sa may dulo ng na to hindi pa naka-recrap. Meron pang pigtas na medyo mababa yung lugar. Hindi pre, natambakan yung gilid . Mahal ng ilog. Hindi pa, wala. Mataas yung gilid niyan pre. Na? Kung di natambakan lulusot na dyan. Sa nilipat. Maulan na naman mga trops. Magdilim na naman hindi tayo magawang makapag-spray dahil masasayang lang. Sanang mga 3 oras man lang bago umulan yung nakayari ka mag-spray, okay na. Kaya lang hindi. Yan. Bababa nga. Bababa talaga yun. So yan mga katrops, okupado ang lahat ngayon. Mag-i-spray tayo ng mga kalamansi. Bago tayo mag-grass cutter kasi kailangan munang ma-spray. At umaraw na. Makakasingit na tayo ngayon. Nagkakarga na ako sa drum. Mga trops, spray na tayo.
So yan, medyo matindi lang yung gamot na ginamit natin ngayon dahil ilang araw tayong hindi nakapag-spray. Siguradong ang maninira wala man sa puno, nandiyan sa may pagitan ng sukol na yan, kaya kailangan medyo matapang yung ating gagamiting gamot. Ang daming pagong-pagungan. Ayan. Diyan, sa may pagitan ng damo na yan. Nakakasiksik lang din dyan yan. Kaya kailangan paparaanan mo rin yung talaga pagitan Ayun yung natumba ayun. Dami kagad ibon mga lumilipad. Ayun. Didiwang. Busan tayo ng gas na naman. Bili muna tayo. Hindi ako nakabili kanina kasi nga may dala akong tubig, tapos dito ako dumiretso. Wala rin tayong galon na dala kanina. Ito, bali yung kalahati nito mayayari na. Itong kalahati, mag-isa na naman tayo nag-i-spray mga traps. Kailangan talaga ma-spray ngayon to. Pag di na-spray ngayon to, mauubos bunga nito. Mga 1-2 araw ubos ang bunga nito. Yung mga maliliit na yan, malalaglag yan pagka hindi na-spray kasi matutusok na. Kaya obligado talaga. Sali na tayo. Ay, nabusan tayo ng gas. Ayun mga traps, nabot tayo ng kalahating araw. Hindi pa tayo tapos. Gawa nung kailangan natin paka-spray yung mga kalamansi. At mamaya uuwi lang ako saglit. Lilipat ko lang yung binang ko. Tapos babalik tayo rito para makapag-grass cutter tayo dito sa kalamansi sa taas. Yung sa baba hindi pa rin tapos yun, pero hindi tayo makakapag-grass cutter doon gawa nung maputik doon. Mas iba kasi yung sa baba ilang araw bago matanggal yung matiktik yung tubig. Dito sandali, tuyo sa taas na to. Kaya makakapag tayo rito, makakapag-grass cutter na tayo rito mamaya pagbalik ko. Baka bukas o makalawa pwede nang mag-grass cutter dun sa baba para mayari na rin yun. Siguro mga 2 oras pa yung grass cutterin dun sa baba. Hindi naman pwedeng pilitin dahil magpuputik talaga. Kaya dito muna tayo. Kung saan tayo pwedeng kumilos, doon tayo kikilos mga traps. Marami pa yung ni-spray. At doon pa sa may hanggang paligi pa lang yung nakukuha ko. Si paring Carlo ngayon sumalubong na. Doon siya sa may bunga doon.
Mga pang ano pa to, isang oras. Kasi kailangan ko mapa-spray talaga ng mapaliguan. Di baling umubos tayo ng 2 drum na malaki o 1.5, basta makita ko lang ligo-ligo talaga, dahil mag-grass cutter nga tayo pagka nalinis yung baba nyan, para hindi na makakapormang umakyat sa kalamansi yung mga maninira. Saka isa pa, ilang araw din hindi nakasingit ng grass cutter dahil sa pag-ulan-ulan. Kaya naman kailangan natin pakatigmak buo. Kung may langgaman sa loob ng kalamansi na yan, sa loob, pinakaloob, matatanggal. Kasi yan ang pangunahing isang nakakapagpa-kalawang sa kalamansi, yung may mga langgam na umaakyat sa puno. Saka yun din ang pinag-uumpisahan ng dagta. Ang puno ng kalamansi, kailangan titingnan mo yan sa pinaka gitna, kasi kuminsan nakita mo yan, may mga suso na maliliit, nakala mo palipit. So kailangan mo mapatay yun para hindi magdagta yung puno. Kaya kung mapapansin nyo, nag-i-spray ako, yung puno ang una kong tinututukan para hindi mapamugaran nung sinasabi kong parang susong maliliit. Yan, dito na tayo. Pupunta naman tayo doon sa dulo. Bali, naikutan na natin yan dyan. Ayun mga traps, hindi ko alam kung minabutan na ni paring Carlo yung hanggang dyan. Ito na lang 2 dayos na to yung ating i-sprayan, at nangyayari na tayo. Kung di tayo sinalubong, abutin tayong mayigit tanghali. Pinakamahina akong mayayari ito, mga 4 na oras hanggang 5 oras na pag-i-spray, kasi dahil nga pinakakatutukan natin. Ganyan talaga kalamansi mga katrops. Kailangan pagka ganyang galing nag-uulan, nakakatutukan mo, hindi masayang yung tuwa mo. Wala na yata. So ayan, uwi muna tayo saglit mga katrops. Pagkalipat ng biyanan ko, kukuha lang din ako ng jogging pants, dahil yung jogging pants natin na iniwan dito nabasa. Yari lang na mag-spray. Alas 12 na mga katrops ng tanghali. Gag-grass cutter muna ako sa itaas. Para makabawas tayo dun sa trabaho. Yun, pabalik na tayo ng bukid para makapag-grass cutter. Nilipat ko lang saglit yung biyanan ko, kasi wala namang ibang magbubuhat doon kundi tayo. Kaya umuwi tayo saglit para nasa ganun ilipat nga natin.
katrops, tayo mag-start na ng grass cutter dito sa taas. Let's go. Pisahan ko na to. Pahinga muna natin yung grass cutter. Bali nakatatlo tayo dito. Ayun, hanggang dun. Pahinga muna natin, tapos ganun ulit mamaya. Medyo maputik lang mga katrops, pero hindi kagaya rito sa baba. Sa baba kasi talagang mapik. Iba yung pekot. Dito sa taas kahit pa paano nagpis ng labo natin yung agad. Kataray ka pa mo. So yun mga katrops, nakaapak tayo ng ano, kulitis. You know, sakit eh. Makaluwang na rin tayo. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na dayos. Tanggalin ko muna yung kulitis. Masakit pagka inahakbang natin. Ayan, bibiling ulit tayo ng talim mga katrops. Bibiling muna natin, mapuro na. Kailangan na ibiling. Puro lang. Halos sumasabunot na lang. Kailangan pagka ganyan ka nakaraming dayos, bibiling ka na para hindi persado yung grass cutter. Iba kasi pagka matalim yung ginagamit, mabilis ka pang umusad. Umupundo na naman ng langit. Ito kahit pa paano makakabawas tayo dito sa ating trabaho. Ayan. Let's go. Fight uli. Bira uli tayo. Troops. Putik. Nakarami na tayo. Dandayos na lang to. Andito na tayo sa may tapat ng ilaw sa gitna. Sa dalawa, tatlong dayos na lang. Nandun na tayo. So malinis. Masarap tingnan. Sarap tanawin. Eka nga. Ay, si paring Carlo. Ayan, kadarating lang at doon, kumana. Sa gilid. Tayo kasi umuwi lang tayo saglit. Pagka kasi ganyang makakasingit tayo talaga sisingit tayo. Hindi po pwedeng hindi gawa ng ito yung pagkakataon na para makapagtrabaho tayo ng maayos. Gaya nyan. O, di ba? Kahit na mainit kanina, tumira tayo, nakabawas tayo. So nakaluwang tayo ng dinamuhan. Ayan. So ayan, kinarga na pala lahat ni paring Carlo yung gas.
Hindi tayo tiniran. Yan, naman tayong gas. Kahit ni tangke. Ito hindi pa nababaklas. Hindi pa nakikita yung flies. Kung saan nila inilagay. Pero hindi muna natin babaklasin. Hayaan mo natin kasi pag binaklas natin to, lahat babaklasin natin yan. Ito man, hanggang dito kasi kahoy niya, no. So kahit pa paano may nasisilungan pa tayo na konti. Wala na to, hindi na maibabalik yung mga kawayan na nakalagay gawa nung nagkaputol-putol na. Ayan, o. Ayan, o, mga bali na yan. Ayun, di sa dulo. Tapos ayan dyan sa gitna. Bali na yan. Tapos dito puro bali na yan. Hindi na maibabalik yan. Kaya mawawala na yung ano natin dito pag binaklas natin to, yung salilungan. Ano yan? Ang bibilin mo? So ayun mga katrops, dito na nga tayo sa bahay. 5:30 ng hapon na yan. Nakapag-grass cutter na rin tayo. Nakapag-grass cutter na tayo doon sa Kalamansi. Bukas naman. Ha? Oh. Di ba ikaw yung nagbablog na bata? So bukas baka sprayin ko muna yung kalamansi na nasa baba para sa mga langgam, matanggal ko yung mga langgam doon bago namin grass cutterin kasi mahirap ka maraming langgam, napakakapal ng langgam mga Ganun ba? ay hindi. So muli mga katrops, maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang suporta nyo, pagmamahal nyo sa channel namin. Ayan, ingat po kayo palagi mga katrops, sana po kayo naroon. Bagay po sa